Tignan niyo ang ginagawa ni Maharlika ngayon. Mas talagang inaano nila, pinapalalim nila ng pinapalalim kasi nahu-hook tayo dun, eh, 'no? Nahu-hook tayo dun sa issue nila, eh. Nanggigigil tayo, pinapagigil nila tayo para talagang, ma-divert ang utak ng taong bayan dito. Ngayon ano naman ang patawag ng makapal na mukha na si Maharlika? Ang sigaw niya doon sa kanyang vlog, mga kababayan, ipatawag ang presidente. Ipatawag ang presidente. Eh, siguro po masasabi natin matigas ang mukha ni Bato kapagka yan ang ginawa niya, mga bossing, 'no? Yung tipo bang wala kang kasiguraduhan, oh, na totoo yung ano na yun, totoo yung dokumento na yun, eh, 100%, 70% po siguro ng mamamayang Pilipino hindi naniniwala doon sa dokumento na yun. Eh, siyempre si Bato nando'n sa 30%, bakit po? Ano ang basehan ni Bato? Yung puncher, mga kababayan. Eh, dati po gumagamit kasi ng puncher, eh, kaya ano, totoo 'to. Hindi man niya lang iniisa-isa yung ano, hindi niya talaga binanggit isa-isa yung control number, bakit wala diyaan? Oh, eto naman si Isi naging kasalanan ko pa na blooming ako lagi. Eh, baka baka kasi ikaw, Isi, ha, baka ang ginagawa mo, gusto mong painitin yung ulo mo, Isi, 'no? Ang ginagawa mo, nanonood ka doon sa mga DDS vlogger o nasanay ka siguro sa mga pangit ang muka, sa mga nanlilimahid ang muka. Kaya 'pag nakikita mo ako dito, akala mo, eh, ang blooming-blooming ko na, biglang biglang iba ang mukha nito, ang layo doon sa mga, nambubwisit sa'king vlogger, ah. Eh, ano lang po 'yan, naghilamos lang po ako, mga kababayan, kasi ang hirap maligo ng 4:00 ng madaling araw, ano. Ang hirap maligo ng 4:00 ng madaling araw. So, normally ang ginagawa ko pagkatapos ko po mag-live, yoon sa umaga diyan sa inyo sa Pilipinas at gabi dito, pagkatapos ko mag-live naliligo na ako nun, 'no. Diretso, higa sa kama, siguro bandang 10:00 yun tapos gigising ng 4:00, mga kababayan, hilamos, sipilyo, oh, konting ayos ng buhok, okey na yun, diretso na ako sa trabaho. Mag-aano ako, siguro mga 3 oras sa trabaho, tapos na ang araw, okey na yun. Nakapasok na ako nun ta's balik ako kagaya niyan, anong oras na dito, 10:00 na ng umaga, tapos na trabaho ko. Gano'n po mga bossing, 'no? So, yung pagpapatawag ng pangulo niyan, mga kababayan, dapat hindi na sila umabot sa punto na gano'n. Unang-una, 'no, diskusyon pa din kung totoo ba o peke iyang ano na 'yan, iyang PIDEA. Pero sa side po mismo ng PIDEA na sila po talaga, mga kababayan, yung dapat magsabi, totoo ba 'to o hindi. Tapos na dapat yun dun, eh, 'no? Kasi sila yung mga mismong may mga hawak ng mga gano'ng papel, mga kababayan. Sila yung mismong nandoon sa mga cabinet nun at alam nila kung meron at hindi, 'di po ba? Gano'n lang po yun. Pero pinapalalim nila ng pinapalalim, mga bossing, dahil nga po gustong takpan yung West Philippine Sea. Kaya po kapagka meron kayong mga nakitang mga vloggers, 'no, na talagang, pinupukusan nila yung West Philippine Sea, mga kababayan, panoorin niyo po ng panoorin yun at suportahan dahil eto po yung tunay na problema ng Pilipinas. Hindi yang sarswela ni ano, sabi ni Ma'am Tina B, hindi yang sarswela ni Bato diyan, ano po? At the end of the day, hindi nila kayang paharapin si Maharlika. Matigas ang mukha niyan, adobe ang mukha niyan, mga kababayan. Kapag po may mga paninira na sinasabi sa gobyerno ng Pilipinas yan, Pilipino siya. Pero kapagka yung medyo ano na, nasusukol, gustong ipatawag sa Kongreso, sa Senado, Amerikano na siya. O di po ba? Nagtatago na, sasabihin, "O sige, patawag niyo ako do'n kay Uncle Sam kung kaya ninyo." Yun po ba yung ano, yun po ba yung talagang kailangan pagkatiwalaan? Yun yung matapang sa inyo, mga DDS? Kapagka maninira sa gobyerno,
Pilipinang-Pilipina ang dating. Pero kapagka yung, mayayari, iba na. Amerikano ako, bakit niyo ako ipahuhuli? Eh, 'di ba simple lang po 'yun mga kababayan? Amerikana ka pala, eh, bakit mo puro paninira ng ang gobyernong Pilipinas ang inaano mo, biglang iwas ano? Hindi ako puwede, puwede lang ako manira ng manira sa inyo, pero 'pag ipapahuli niyo ako, hindi. Oh, sabi ni Miyamoto, ay mga bossing, i-ano ko lang po ito, yung trio namin, ano, yung trio namin ni Takeru Miyamoto at ni Mima Alicia. Takeru, ang daming nagsasabi dito, "Oh, yung collab ninyong tatlo, Mima Alicia, Takeru Miyamoto at, Mark Ramos." Ayan, gusto ko lang pong i-plug o gusto ko kumbaga suportahan niyo po yang dalawa na yan. Takeru Miyamoto, Streetwise. Wag mong masyadong gwapuhan, nai-insecure ako, loko-loko. At yung channel din po ni Mima Alicia, alam ko po parehas po sila ano na, kakalagpas lang ng 100,000 subscriber. Palakpakan po natin, oh, yan. Eh, yung sa'kin po, mga bossing, ano na, magtu-200,000 na po, mga kababayan. Pero ano, kung sino po ang nag-push sa'kin na ituloy-tuloy ko yung vlog ko, mga kababayan, walang iba po kundi si Takeru Miyamoto, mga bossing. Dapat ako, aminado ako, dapat yung channel niya mas mataas ang subscribers sa'kin yan. Kasi iba po itong tao na 'to. Kapag nag-vlog yan, mga kababayan, ano, 'pag nag-vlog si Takeru Miyamoto, uubos ng 4 hanggang 6 na oras yan para po doon sa ano, sa pagre-research po, 'no, mga bossing. Para po doon sa mga pagre-research. Talagang kailangan, kumpleto rekado po, mga kababayan. Kumpleto rekado po, mga bossing. Si Mima Alicia naman din po, gano'n din po 'yun, mga bossing, 'no. Kaya suportahan niyo po yung trio namin. Eh, mag-aano kami diyan, siguro sa channel ni Takeru Miyamoto. "O Maharlika, kahit naman ipatawag ang presidente hindi ka naman uuwi, eh. Kibuloy din ang style mo, eh. Kibuloy na tipo bang, "O sige ipatawag niyo ako sa Senado, o ipatawag niyo ako o kasuhan niyo ako. Kasuhan niyo ako para ganito, diyan ako sisipot." Tignan niyo po yung sinabi niyang kasuhan siya sa korte, eh, wala. Hanggang ngayon po, hindi lumulutang. Ang huling mensahe sa atin ni Kibuloy, yung paiyak-iyak siya na wala, hindi umepekto sa mamamayang Pilipino, mga bossing, eh, 'no? Iyak ka pa diyan, sige magtago ka na lang. Eh, kakaunti na lang din po ang ano niyan, ang buhay niyan, sayang pa po at yung nalalabing buhay niya, mga bossing, napunta pa sa stress ano, stressful po yun. Wag pong sabihin sa atin ng mga DDS vlogger na ayun si Kibuloy, oh, nasa kanya ang huling halakhak kasi hindi pa siya nahuhuli. Araw-araw po iniisip niya ano, baka mamaya paggising niya, damputin na lang siya, mga kababayan.